sovereign ang Ginoo. Nagkakunda sa Psalm 115 verse 3, our God is in the heavens and He does whatever it pleases Him. When we speak about the sovereignty of God, which means God can do whatever pleases Him even though that it displeases us. Ang Ginoo makabuhat siyang mga butang nga unsay makapahimaya kaniya even though nga pwede ka nakababutang ka nato sa discomfort. Ang Dios makabuhat siya makabilihon na mga butang nga even though nga makontrast ka na sa atong kagustuhan. Ang Ginoo makabuhat siya mga butang nga even though nga contrast nato sa atong attitude, sa atong character, and even sa atong constitution nga naa sa balaod. But whatever it pleases Him, our God is a sovereign God. Sovereign ang atong Ginoo. Sometimes kumabutang ta sa sitwasyon nga gialaw sa Ginoo nga maghitabo sa ato Unsay tendency nato? Unsay tendency nga maghitabo nato? Mo reklamo dayon ta. Mo complain dayon ta. Mabalik ta sa to pagka-citizen nga reclamites. Buanda ra ka to pagka-reclamites, kabalo mo unsa nang reclamites? Wala nakakuha si reclamites. Kabalo mo unsa nang reclamites? Sige reklamo. Unsa may tawag sa mga tao nga masigig reklamo? Unsay tawag sa mga tao nga masigig reklama? Kana masigig reklamo. Mo na gitawag ng mga reclamites. Mo na mga reclamites. We cannot put God in the box. And there are times, mga igsoon, kung mabutang kita sa sitwasyon nga maipit. I remember one time, kini biyang kinabuhi sa pastor, dili ni basta-basta nga makatras. One time, si Pastor Joel, this is a true story. Si Pastor Joel one time, usa niya ka-Bible study contact, gipreso. Gipapreso sa iyang amo because nakitan sa CCTV nga nangawat ito sa sud sa kwarto. Then si Pastor Joel, yayo si Pastor Joel, nga pastor, pwede na mo mabisitaan si so and so kay aron matabangan siya. Problema ani mga igsoon. Kung mabisita kag prisuhan, muagi makaog screening room. Kalimot kon sa nakato yung mga screening room. Kaya din kana ka screenning room pahubuon man katanan. Kay before manggod naman ko yung mga drugs nga gipamutang sa mga underwear. Kanay mga drugs nga nakalusot ra gyapon na sa prisuhan. So mo na at that time, so good ato nga time, tanang mga mobisita mo agi na sa usa ka room nga pahubuon mo tanan kay dito is search kung nabe mga paraphernalia nga nakatago. Now karon labag man sa reputation ni Pastor Joel, manong si Pastor Joel pakalisora aning kinabuhi. Mga tutag prisuhan niya din, pasudlon ta din, pahubuon ta dito tanan. Now, karon, pastor, kanala may ginabi sa taon, pastor, iya man ang Bible study contact. Sao naman lang ni. Ang abang may Pastor Joel, adi na lang ko, kay isura ni, kay pahubuon matatanan. Ang gibat bitaw ni Pastor Joel, nakadawat po siya wisdom sa Ginoo. Nangato siya sa prisuhan, nakabarong bitaw siya. Nakabarong, nagdadaog bag. Barong pagkabuti dito sa prisuhan. Oh, attorney! Kumusta, attorney? Naaanay no siya kabugado. Kanakalong slave man siya ng ato dito. Attorney! Ano po, Pastor Joel? Sige lang, kanaka-client niyang bisitaon. Naki-client ang bisitaon. As Pastor Joel, gipasodra po dito sa prisuhan. Huwag na niagi nga gipahubo tanan. Then ginapagis Pastor Joel, attorney na kay kanang kwan, attorney kanang bitaw imong license ka pwede mo kwan. Hala, nahabilin na ba ako sa bala? But anyway, si Pastor Joel nakasulod. Pero kung ako ato, ambot lang kung makabisita ba ka o dili. Times siguro na nga mo undergo kita sa sitwasyon nga mulabag sa atong reputation. Nga mabutang kita sa maipit nga sitwasyon. But I tell you again, our God is in the heavens and He does whatever it pleases Him. Our God is a sovereign God. But in the midst of crisis,
Unsa pay kasagaran mahitabo in the times of fear. In the times of fear, mugawas man gyud nga nay mga desisyon nga mo decide na lang kita nga contrast na doon sa kabubuton sa Ginoo. Balik ko na to. Matthew 1:19. Again, kita si Joseph, just man, unsa pa gyud siya? Righteous, unsa pa gyud siya? Unwilling to put her to shame. Nagbuhat siya decision. Nagbuhat siya decision nga, okay, mo na lang akong buhaton. Unsa yang decision? Resolve to divorce her quietly. Naman siya mga choices. Naman siya mga choices nga posible niyang buhaton. Unsa may mga choices? Unsa may mga choices na pwede buhaton ni Joseph? Saan din nga sitwasyon? Number one, sa time siguro nga dili pa siguro dako ang tiyan, okay, listen. Sa time siguro nga dili pa siguro dako ang tiyan ni Mary, pwede man niya nga first, he can divorce Mary publicly. Pwede niya ka ma-divorce si Mary publicly ato sa court, pero unsa may tabo ni Mary will be stoned to death. Kinibaw naman niya nga buntis. Ikaduha, pwede niya ka ma-divorce si Mary privately. Ikapahilom na lang kay aron si Mary dili mabutang sa shame. Ikatulo, unsa may third choice ni Joseph? Basahan ninyo. Basahan, unsa yung third choice ni Joseph? Ha? Maglisod magbasa, no? Basig Vladimir na yung masulti. Third choice, pwede niya nga pakaslan si Mary. Kung may bawan siguro nga, kamay pa siguro ang tiyan ni Mary, pwede na mapakaslan. Pero, kasi may kitanaw ni Joseph. Ang kitanaw mo ko ni Joseph, yung paka-just man. Ay, kitanaw, say ko kalingon isang reputation. So, unsa yan choice? Unsa ka ni choice ni Joseph? Resolve her to divorce her privately. To divorce her quietly. Pero kabalo mo, even though na kung iyang i-divorce si Mary privately, maramang gihapon kay naka-register naman sa court ang ilahang engagement, ma-question na gihapon na sa court o nganong wala madayon ang inyong kasal, kay diha nakit-an buntis si Mary pwede ra gyud gihapon ma-stone to death. Wala ra gihapoy dagan unless ang gibuhat ni Mary sama sa gibuhat ni Ronald de la Rosa nga pwede mo tago. Tago ng tago. Pwede man buhaton ni Mary. Pwede man buhaton ni Mary ang gibuhat ni Alice Go nga ning iskapo. Pero nakita na naghihapon. Pwede man na buhaton. Pero still, no one is above the law except God. Pwede na gihapon. So, unsay decision ni Joseph? Divorce her privately. Pero, kana nga decision niya, it is a contrast to God's will. Kaya naman, this is the time ka nag-intervene ang Ginoo. This is the time that the Lord intervened kang Joseph. Sa unsa ka paagi that the Lord intervened to Joseph, he was sleeping. Ang kanito to, si Joseph, nakatulog na gihapon. Kung kita ka sa panahon nga ibutang ni Joseph, makatulog ba ka ta? Lisod yun ay katulog, oy. Naliman ka oroy nga, maguba mo reputation, yun ang imong asawa, dahil ang imong asawa nga, you are pledged to be married, pwede mapatay. Kalabad, oroy sa uon niya na, makatulog pa ba ka?
Makatulog pa ba ka sa kagabion? That's why even in the times of crisis, even in the times na nabutang sila sa crisis, God still intervened. God's intervention is present. Mabutang siguro, maybe siguro mabutang sa mind ni Joseph, wala na paglaom. Naipit na ko ni ini. Naipit na si Mary ni ini. But the Lord intervened. The problem for us, mga igsoon, especially nga nata sa crisis, the problem for us is a lot of times we cannot wait sa intervention sa Ginoo. There are times na gusto tayong tag-solusyon. There are times nga magbuhat tayong taong decision. And we cannot wait for God to solve the problem. Magbuhat tayong tag-decision. But here comes si Joseph, natulog siya. Mabitaw nga, mo ni kasagaran akong advice sa mga modool na ko nga, Pastor, grabe ko na akong problema, grabe ko na akong ani. Kabalo mo nga, unsa pwede na akong advice? Katulog sa agod? Wala ko pwede ma-advise. Wait sa unya na lang, katulog sa akin. Gabi na kayo. Labi na kami ito. Manawag na ko. Gabi pag yung dako. Ya kita perte na yung dukaan na to. Ya ko kay kapiyong-piyo na kumatasig paminaw. Ya. Pastor. Sulti. Wait sa, makatulog sa tabi. Padana tag-istorya o niya. Padana tag-istorya o ma. Kaya naman, what's may purpose na ko nga kanabitang mayroon ko nga katulog sa. Because maybe in a dream, the Lord will speak to you. Katawanan siguro paminawon nga mayroon sa kong katulog sa. But actually, I'm not joking on that. Because maybe the Lord can speak you while you dream. Sama ni Joseph? While he was asleep, an angel, verse 21, verse 20 to 21, but as he considered these things, wala pa man siya naghimo og final decision, iya pa man gi-consider. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Ang anghel nagingon kan Joseph, ayaw kahadlok, padayon na, pakaslag hapon si Mary. Do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus. What's the meaning sa name nga Jesus? What's the meaning of the name Jesus? Do you know the meaning of the name Jesus? Do you know the meaning of the name Yeshua? Nakasabot pag kitag unsay meaning sa pangan ni Jesus? What is really the meaning of the name Jesus? Nana diha oh. The meaning of the name Jesus, for he will save his people from their sins. What ang meaning sa name nga Jesus? For he will save his people from their sins. Sa mga first-timers diri, nabay ka na bitaw nakapangan diri og Jesus? Sa mga first-timers diri? Nabay ka na bitaw gipanganan diri og Jesus? Mao na, sa mga nagplano nga magkaanak, please, ayaw intawon niyo panganlig Jesus ang bata. Please, ayaw intawon panganlig Jesus ang bata. Kaya mo na yung meaning sa name nga Jesus, oh, for he will save his people from their sins. Pagkabati, kay paminahon, kinumdum dyan ko, sa usa ka testimony, ang pangan, Jesus, karon kinapabadlong man siya, gibadlong siya sa iyong inahan. Pagkagahian yung kolon ni mo, Jesus. Pagkabati, paminahon. Ngayon na siya sa iyong inahan, ambot na malagyan ni mo, Jesus, gahian yung kolon ni mo. Muna kaingon ko nga,
Kung makaplano ka mo makanak, ayaw ninyo pakanlig Jesus. Kinahin kay paminaw, labi nagpapabadlong. Laina, paminaw, badlongon ni mo si Jesus. For He will save His people from their sins. And you shall, and, paano na ako, verse 22 to 23. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall bear a son, and they shall call his name. What's the name? Can I hear it louder? Which means Emmanuel, which means God with us. But I would like to emphasize here, mga igsoon, for He will save His people from their sins. Si Joseph, mga igsoon, nakatubang na siyang problema. Pwede ka kining sitwasyon niya, makakuba sa iyang pangalan. Pwede pakabuntis ni Mary, maghatag kini og shame ni Mary, kaya pwede siya ma-stone to death. But what the angel emphasized here? What's I emphasize sa Ginoo diri? Everybody listen. What's I emphasize sa Ginoo diri? Ayaw kahadlok Joseph. Ayaw kahadlok kapakasawa si Mary. Ayaw kahadlok ka even though ka mabutang ka sa sitwasyon nga pwede kini makaguba sa imong reputasyon. Ayaw kahadlok nga pwede man siguro ka si Mary ma-stone to death. Ayaw kahadlok ni Ana because even though nga nagproblema ka ni Ana, naapay mas dakong problema ka kinahanglan sulbaron. Even though nga naa ka sa crisis, naapay mas dako nga crisis nga kinahanglan sulbaron. Unsa ba na ang dako nga crisis nga kinahanglan nga kasulbaran? Unsa man ang pinakadako nga problema nga gipadayag sa Ginoo kan Joseph na kinahanglan nga ma-fulfill kay naay mas dako nga problema kinahanglan sulbaron. Unsa man ang mas dako nga problema nga kinahanglan nga ma-fulfill? Unsa man nga problema ni Joseph, nga adto na pagyud lain nga mas dako nga problema nga kinahanglan sulbaron nga dapat pangasawon niya si Mary. Ang pinakadako nga problema nga kinahanglan nga masulbad is ang kasalanan sa katawhan. Nagingon ang anghel kang Joseph, ayaw kahadlok kayo mo pakasawon si Mary kay kinahanglan ma-fulfill. O kung sa gisulti sa scriptures, behold, a virgin shall conceive and bear a son. O dapat even though nga nakaguba kini sa mong reputasyon, pero ayaw kabalaka. Panganli ang bata nga si Jesus, kay nga naman, kini nga bata nga tao, kini nga bata nga matawo, even though nga nakakos nimo nga naay problema, apan kining bataa nga matawo, magluwas kanimo. Even though nga naghatag nimo kini kagulanan, ang bata nga matawo, paghatag o kaluwasan, dili lamang kanimo, dili lamang kang Mary, apan kining bataa, magluwas kaninyo sa inyong kasalanan, lakip sa tanang katawhan. Sometimes, mga igsoon, everybody take note of this. There are times that the Lord will give us a problem in order to become a solution to a bigger problem. Let me repeat, because some of you didn't get this. Sometimes, the Lord will allow problem in order to become a solution of a bigger problem. There are times, mga igsoon, nga makabaton kag problema. Ingon ani. Pero ayaw kabalak ka. Kana siguro problema kayo mo gidada karon, gamay ra na. Kay nga naman, naa pa di ay paagi day na para sa kasulbaran sa mas dako nga problema. Ang Ginoo, wa na mag-emphasize kan Joseph sa iyang pagkatawo. Ang Ginoo, wa na mag-emphasize kang Mary nga pwede siya nga ma-stone to death. But ang emphasize sa Ginoo, ang katawhan sa Dios kinahanglan nga makabaton og kaluwasan. Kalakip na ni Ana, ikaw og ako. What if si Joseph wa niya pakasawa si Mary? Will that fulfill nga ikaw og ako makabaton sa kaluwasan? Makabaton ka na sa fulfillment?
that you and I will be redeemed? The Lord doesn't care anymore sa pagka-righteous ni Joseph. The Lord doesn't care anymore sa unsa ka shame na makuha ni Mary. But the Lord cares for all the people na ang tanan lakip na ikaw o ako makabaton o kaluwasan sa atong mga sala. That's why naman siguro kay gatubang na crisis that the Lord puts you in that situation. Maybe it can be a door for a solution for a bigger problem. And that can be an instrument. Ngaron ikaw o ako gamiton sa Ginoo na makahatag og kasulbaran sa mas dako na hinuon nga problema. Nawala na ang focus sa kang Joseph. Si Joseph was in a crisis at the time. Nawala na ang focus nga kang Joseph nga pwede makaguba sa reputation. Nawala na ang focus nga ka Mary nga pwede siya ma-stone to death. Wala na magtagad ang Ginoo. Wala na magtagad ang Ginoo kan Joseph nga pwede makaguba sa iyong pagkatao. Pero kinsa na kitanaw sa Ginoo? Kabalo mo kinsa na kitanaw sa Ginoo ni ini? Ikaw ug ako. Kinsa na kitanaw sa Ginoo ni ini? It's not only Joseph and Mary. Gipasay sa Ginoo kan Joseph. Joseph, ayaw kahadlok nga imo pakasawon si Mary. Huwag mo siya panganlan nga si Jesus. Kasalakton nga pagkasulti, ikaw mismo makabaton kag kaluwasan sa imong mga sala. The Lord doesn't focus already on Joseph, but ang focus sa Ginoo sa tanang katawhan. All. That's why the Lord emphasized to Joseph, Joseph, you are in a crisis. Do not be afraid. Okay, there is something, the greatest crisis that I would like to solve in humanity. Naka sa crisis karon ayaw kahadlok. Kaya na mas dako na crisis nga akong gustong pakasulbaron. Mao kana kinahanglan kini nga ma-fulfill para ang tanang katawhan makabaton og kaluwasan. And lastly, what should be our response? What should be our response? Even in the midst of crisis, obedience to God. Mana ka nakutana ko ninyo kanina? Kung daghan kag assignment sa Ginoo, kung daghan kita og mission sa Ginoo, pero pabutang kita sa usa ka crisis, are we still willing to obey God? Are we still willing to say, yes, Lord? Sama ni Joseph, when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded. He took his wife. Ipakaslan niya si Mary. Si Joseph, wala na siya magtanaw siyang kahadlok. Wala na siya magtanaw, pwede kini makakuba sa iyang pagkatao.
Wala siya magtanaw nga si Mary pwede ma-stone to death. But mao'y sugo sa Ginoo, he obeyed God. He did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife. Kaya ano, ang gitanaw na ni Joseph, unsa na ang significant nga iyang ning pagkabuhaton to fulfill sa gisulti sa angel. I shall name this child Jesus because this child that is about to be born, he will save his people from their sins. In closing, when God asks us to do something significant in His kingdom, that it would almost put us into a crisis. But in the time for us to be challenged, to have a courageous faith through obedience. Let me close this in a story. There were 5 missionaries. There were 5 missionaries. They were graduates from Wheaton College. And they answered the call on the Lord to become a missionary ngadto sa Aucas, dito sa Ecuador. Og sa the time nga nahimo sila missionary sa mga Aucas, unsay usa sa character sa mga Aucas. Ang mga Aucas, mga igsoon, normal ra nila nga mapatay og tao nga dili nila masaligan. Then they came. They studied the culture sa mga Aucas. They studied the language, then they came. So good na nga dunay fellowship. So good na nga naka-build sila relationship. But sad thing happened. Ang mga Aucas na shift nilang mind. Basin siguro kini mga tawhanan dili ni masaligan. That's why those 5 missionaries were killed. Usa sa well-known yan na that the missionary named Jim Elliot. Si Jim Elliot napatay. Their wives mourned their death. But ang mga wives, wala ning atras. They took the courage. Kasila na ning adto sa tribes. O sa diya nga pagkadto nila sa tribes, it paved a way sa mga Aucas nga they know the story of salvation. Usa sa mga wife siguro nagtestify, through the death of our husband, it can be a paved way for this tribe to be able to know Jesus. That's why, before si Jim Elliot namatay, before Jim Elliot died, nag-write siya siyang journal, nagsulti dito. Iya kining ginote siyang journal, he is no fool who gives what he cannot keep. Giman siya dito, he is no fool who gives what he cannot keep. Dili siya buang-buang. Di niya mahatag, kung sa'y dili niya maagwanta nga iyarang tagoon nga siya lamang. Kasama ni Jim Elliot, iya gipadayag siya kaugalingon, dili ko buang-buang nga akong ihalad ang akong kinabuhi just for the sake of one tribe to know Jesus. It cost their life. It caused a great crisis. It cost their life. But they had that courageous faith. They had that courageous faith by how? Through their obedience, even in the midst of crisis. How to know that you have a courageous faith? Mani pa ko tana, Pastor, unsan pa kabalo that my faith is courageous? Your faith is courageous when you obeyed God, even when His mandate put you into a crisis. That's why
This afternoon, there will be a theme, unshaken. Kung ang mandate sa Ginoo magbutang pa sa mong crisis, will your faith be unshaken? Are you willing to obey God? Who among us here will say, Lord, I don't know whatever will happen, but I pray, Lord, that I will be able to have a courageous faith. Isang kamot. Who among you are willing? Nga bisag makaingon ka, Lord, pait siguro nga sitwasyon. Wala ako kabalo, Ginoo. Pait siguro nga sitwasyon nga akong madangatan in the future. I don't know, Lord, what will happen in 2026. Maybe na siguro yung mission ang Ginoo nga ihatag kanimo, pero wata kabalo, mabutang siguro ka sa crisis, but are you willing to say, yes, Lord, I'll obey? Are we willing to say, yes, Lord, I'll obey? It's time. We don't know what will happen in 2026, what crisis will lead us in 2026. But let this be a reminder for us. Igsoon, this will be the last time that I will be able to preach in a Sunday service. There is a church in this year. In this year. This will be my last message sa karon tuiga, pero dili sa kinabuhi. In this year sa 2026, because nanay scheduled nga 2 preachers in the rest of the Sundays. This is my challenge for all of you. Exercise courageous faith in the year 2026. Exercise courageous faith. That's why, Lord, Father, this is my last chance to be able to preach in a Sunday service here in this church in this year, Lord. I pray for your people, O God. And even including myself, dear Lord, help us to exercise courageous faith that we will say, Lord, yes, Lord. Even though Ginoong Diyos ang imong mandate sa mua, Ginoo, magbutang na mo sa crisis. Father, I pray, strengthen our faith. We don't know, Lord God, what will happen in the year 2026, Ginoo. Unsa man Ginoong Dios na mission nga imong ihatag kanamo, Ginoo. Unsa man Ginoo, assignment nga imong ihatag kanamo that maybe it can contrast to our ways. Maybe Ginoo, sukwahi sa among naantan, Ginoo. Maybe Ginoo, sukwahi Ginoong Dios sa among kagustuhan, O God. But give us the courage, dear Lord, that still we can say, yes, Lord. Everybody say, yes, Lord. Make that commitment. Everybody say, yes, Lord. Make that real commitment from your heart. Lord, even though Ginoong Diyos, kalisod siguro Ginoo, but still I can say, yes, Lord. We can say, yes, Lord. Bless your word this morning. Bless your word, O God. As we give you praise and glory. Before I'll say amen, everybody say again, yes, Lord. With boldness, yes, Lord. Amen and amen. Let's give unto the